Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na ang iglesia. Oo. Last elections po eh. Hindi ba si Larry Gadon palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Alam mo, lumilito siya yung bobo eh. Kaibigan ko ito eh. Totoo po, totoo. Last election. Siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Yan na nga ho ba sinasabi natin, Attorney Larry Gadon? Sinusunog mo naman ang amo mo. Adik daw ho, si President Bongbong Marcos. Bakit? Inalok ka na rin ba nitong si Kokak ng pulburon? Yan na nga ba problema dyan? Hindi mo kaya ang ginagawa ni Congressman Rodante Marcoleta, ngayon sinisiraan mo na lang. Yun ang problema ho doon mga kababayan. Insecure ho kasi yung si Larry Gadon kay Kong Dante. Kasi kailanman sa kanyang lifetime na yan, hindi ho siya makakahawak ng elected position sa pamahalaan. Hindi ho yan. Hanggang paano lang yan, pa-appoint lang ho yan. Pero yung iboboto siya ng mga Pilipino, naku, malabong mangyari yan. Kasi kitang-kita naman ho ngayong mga panahon na to na napakalakas sa tao nitong si Kong Marcoleta, kaya binabanatan ho nitong si Larry Gadon. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, no? Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Pero bago ho ang lahat ng yan, hindi ko ho pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi mabati, no? Yung mga kababayan nating napakatindi kong sumuporte sa mga ginagawa nating reaction video. Robert Vileza, maraming salamat. Mega love shoutout ho. Salamat ho dito sa 5 pounds. Sir Robert Vileza, maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Kabiko. Sir Jordan, salamat ho dito sa 200 yan. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Japan Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito. Na-miss ko itong si Ma'am Susan. Ma'am Susan, kumusta na ho kayo? Mega love shoutout. Happy New Year. Maraming salamat ho. Naku, makakapag-ano ho tayo dito. Makakapag merienda tayo mamaya. No? Binigyan ho tayo ng pang-merienda nitong si Ma'am Susan. Ma'am Susan Fujikawa. Maraming salamat, Ma'am Susan. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Palakpakan naman ho natin itong si Ma'am Susan. Yan ho yung mga kasama natin dito sa PH Update. Na talagang hindi ho matatapos ang isang linggo na hindi ho natin makikita ang kanilang mga pangalan dyan sa comment section. Ma'am Susan, maraming salamat ho. Mega love shoutout. At syempre, kailangan naman magpahuli itong ating napakagandang boss madam, itong si Ma'am Connie Rasos. Ma'am Connie, maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo diyan sa UK. Maraming salamat to sa napakatinding suporta niyo sa PH Update. Talagang dumami yung pangmerienda natin, no. Meron tayo kay Ma'am Connie, meron din ho tayo dito kay Ma'am Susan Fujikawa. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Mag-ingat ho kayo kung nasaan dako man ho kayo ng daigdig. Naroon ngayong mga panahon na to. Ayun na nga, umpisa na ho natin, no? Rekta na ho tayo sa ating paksa dito sa video na to. Ang mga banat, ay unahin na ho muna pala natin itong pag-amin nitong si Larry Gadon. Baka sabihin clickbait, hindi ako nag-ganon. Pagka sinabi ni Larry Gadon, adik si Marcos Jr., yan ho ang nagsabi ho niyan, si Larry Gadon, hindi ho tayo. Kaya banata nyo yan si, hindi nakikita yung, ayan maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Pastor Apollo Kibuloy, huwag niyo hong kalimutan na isa ho talaga sa mga sinusuportahan ho natin yan sa papalapit na midterm election. Number? Ayan number 52 sa balota. Ayan mga kababayan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Attorney Vic Rodriguez, siyempre naman, number 55 sa balota. Para sa mga Davao, ngayon lang ho kayo makakakita ng vlogger na pati itong si Tatay Digong ikinakampanya. Number 2 sa balota, dating Pangulong Rodrigo Duterte para mayor dyan sa Davao City. Rekta na ho tayo dito sa pag-amin nitong si Attorney Larry G. Hindi na pala Attorney, Larry Gadon. Game! Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Naku, yari. Yan na nga ba sinasabi. Palakpakan naman ho natin
Yan si Atty. Larry Gadon. Sobrang adik ka pala, Marcos Jr. eh. Hindi sa ating, ano ba sinabi ko kanina? Di ba? Sabi ni Gadon, nabasa niyo sa thumbnail, adik si Marcos Jr. Ano ho ang lumabas dyan? Di ba? Umamin na ho siya. Na pati siya, alam niya ho kung ano ang tunay na nangyayari dyan sa Malacanang. Malamang sa malamang, itong si Larry Gadon, kita nyo naman sa ilong, pati ho siguro pinipig, sinisingkot ng mama na yan. Meron ho kasing pulburon, flavor, pinipig eh. Yan, sila ating, kaya kayo, wag ho kayo sisingkot ng pulburon. Magiging kamukha niyo yung si Gadon. Ito, ulitin ho natin sa mga hindi ho nakarinig ng maayos. Adik! Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Hindi ho tayong naglagdag kay Marcos Jr. Walang iba ho kung hindi ang si Atty. Larry Gadon. Huwag kang mag-alala, Gadon. Kaming lahat alam namin ng katotohanan na yang si Marcos Jr. isang adik. Kung ano man pinagkakaadikan niya, yun ang napakalaking katanuhan. Na mapahanggang sa ngayon, di natin alam ang kasi malay natin madaming kinaadikan niya yung pagta-travel niya. Ngayon medyo naglilo siya kasi na-picture na siya sa isang game show sa Estados Unidos. At tinaguri ang Ferdinand Magellan Jr. Pag upo ng pagka-presidente, talagang walang humpa yung biyahe nitong walang yung Marcos Jr. na to. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito sa Saganang Mamamayan. Game. Kayo, puro tangka kayo. Wala nang problema kung mag-rally. Kasi Meron nga nag-react din eh. Kaibigan ko eh. Opo. Kilala mo yun, si Larry Gadon. Opo. Pinadala lang naman sa akin eh. Opo. Pinadala sa akin. Hindi ko nababasahin, medyo, pero sa gist niya, Opo. yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Hindi mananalo yan kasi kung ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na ang iglesia. Oo. Itong analysis niya, tingnan mo kasi yung dating chief ng police, PNP, General Eliazar kanya. Opo. Yan, sinuportahan ng iglesia. Tingnan mo, umabot lang siya ng 10 milyon. Opo, Eliazar, tama Di ba? kayo. Opo. Last elections po Hindi ba si Larry Gadon palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat Alam mo, lumilito siya yung bobo eh. Kaibigan ko ito eh. Totoo. Last election. Hindi ho nagsasalita ng ganyan yung si Congressman Rodante Marcoleta. Pero pagka ho kayo, sinalansan ho kayo niya ng ganyan, ibig sabihin medyo below the belt na yung ginagawa niyong pangbanat sa kanya. Paano mo na masasabihin na na 4 million? Top na boboto sa kanya, 4 million? Inggit ho yan ni Larry Gadon. Mantakin nyo, katabi mo na presidente, alam naman ng presidente na gusto mong tumakbo ng pagkasenador. Matagal ka nang naglalaway sa pagkasenador. Ngayon gagawa sila ng lineup, kasama ka na sa gabinete, hindi ka pa sinali. Di ba? Ang sakit ho noon. Itong si Gadon, ganyan yan eh. Di ba? Gustong alam naman itong si Marcos Jr. na gustong maging senador. Ngayon, gumawa sila ng lineup, hindi ka sinali. Okay lang sana kung wala siya sa gabinete. Ibig sabihin, yung pagiging presidential advisor on poverty alleviation, ano lang ho yun, gawa-gawang pwesto para hindi siya umiyak. Hindi ho siya humagulgol, ika nga. Bayad dun sa mga pangangampanya niya nung 2022 presidential election. So, lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hanggang ngayon, Hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Hindi niya nakakita, may zero yun 40 million yun.
Ganun. Matindi itong itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ano daw ho, hindi 4 million. Meron palang zero. Ito namang si Larry Gadon. Wala natin yan. Tama. Di ba? Di ako naman, minsan, alam mo minsan, si Atty. Larry Gadon ko ngayon, unawain na lang natin ko. Hindi, bakit? No. Bakit niya ikukonclude na? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Opo. Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam. Siya kapag ka nakita ni Pangulong Bongbong yan, maraming pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan. Kaya pala ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan na ho natin kung bakit ngayon nagkakalat itong si Larry Gadon. Kap, dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Kasi ho siya, hindi ho siya pinapansin itong si Marcos Jr. Kaya ngayon, binibira na ho niya. Okay. Kap, dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos Ano ba? Maski na nangangampanya niya kami, maski na ngayon. Aha. Si Pangulong Bongbong, alam ba, nagkita kami sa isang piging o kaya sa ano. Pag nakita niya ako, magagano, pupunta, nagbubulungan kami. Oho. Oh. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. Halimbawa, bubulungan ako halimbawa. Huwag mo na kang pansinin si Larry. Bakit? Kalaban ko ba ang Pangulong Marcos? Ay, hindi. Wala ako sinasabi laban sa... Nakita mo yung rally na yun, sinuportahan pa nga natin. Ibig sabihin, binigyan natin ng diin na yung kanyang opinion tama. Tama po yun. O, Tama. paano mo sasabihin na tayo laban doon sa opinion ng Pangulo? Oho. Yun na po ang hindi matanggap ng Yung marami opinion kong niya, yung opinion niya sa atin ay tama. Oho. Tama. Kaya naman Pero talagang sa tama mga ko. kasamahan niya, mali ito. Baka siya magalit ngayon kaya, ikaw naman kanya gadong, bakit sinabi mong 4 million, hindi mo, bakit? Kalaban ko ba si ang Kadante ang tawag sa akin ng presidente? Kasi nga, kaya ako sinasabi ito, minsan nabubulungan ako. Nung magkita kami sa Papi, yung kanilang anniversary. Po yung mga yung publishers. Opo. Ang sabi niya, nakita niya ako sa audience. Kadante is here. The defender of congressional traditions. Yes. Alam mo, Kadante, kanya, pinapanood kita. At masaya ako pag napapanood kita. Oho. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, Tuloy ho natin. binulungan na naman niya ako. Oho. Pinagtulong-tulungan ka. Oo nga po eh. Mga ganyan lang naman ang dyan. Totoo. Ang iba kasi kung pinipersonal, kung hindi kayo kasang-ayon ng kanila, akala nila, kaaway na kayo ng mga taong kanilang pinaglalikuran. Baka magtaka siya. Umatras si Manong Chabit. Tama. Baka hindi niya alam kung ano yung binili ni Manong Chabit. Naku. Secret, di ba? Kayo na po may binilin. Go. Ha? Secret. Nabulungan ko. Baka magtaka siya. Akala niya 4 million. Hindi niya nakita yung zero na nakatabi. 40 ho yun. Naku, ano ho kaya yung binulong nitong si Manong Chabit bago siya umatras dito kay Congressman Rodante Marcoleta? Matindi ho yan, ha? Baka yung binulong niya, Solid North. Di ba? Yung mga taga Ilocos, number 1 ka doon. 40. Dito siguro mauunawa na ng ating mga kabayan ko. Kasi yung, aywan ko ba, meron ho pa rin mga, kakaunti na lang naman ko, konti na lang, itong mga bumabanggit na pumupuna. Hindi mo talaga mauubos yan. Totoo, we cannot please everybody, ika nga, no? Di ba? Opo. Pero sagutin na rin natin ko, baka para at least may tama naman yung ilang mga followers nila. Sabi nila, akala pa namin walang bahid ng politika. Bakit nagsalita si Kong Dante dyan sa inyong pagtitipon na yan, prayer rally, di ba politiko si Kong Dante? Ganun ang kanilang insinuasyon, Kong. Paano ba natin sasagutin yung punto nilang yon? Diyan, siguro hindi nila napakinggan kung paano ako in-introduce. Yan, tama. Po. Sana maging sensitive sila. O, sana pinakinggan nilang mabuti. Doon po kanya, doon sa kawalan ng rule of law, ay ipapaliwanag po ng ating kapatid na abogado. Yan. Si Edwin Zabala po yun, Kong. Si kapatid na Dante Marcoleta. Diyan ang partisipasyon ko doon, hindi bilang congressman. Opo.
nandun ako sa tawag ng pamamahala, Opo. ng pagkakaisa. Naatasan ako na ipaliwanag ko yung parte na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga proseso tungkol sa rublo sa batas. Aha. Iaambag ko yung aking nalalaman tungkol doon. Aha. Tama At sa po. dami naman ng nag-comment na positibo, na kung i-discuss ko ngayon, baka tatlong araw hindi pa tayo matapos. Tama kayo, Kong. Oho. So, dapat nakita nila, hindi yung aking pagiging congressman. Kaya nga pati yung pagpapakilala sa akin, hindi man lang binanggit na congressman. Para maunawaan nila na ang participation ko doon bilang gaanib Abogado. na abogado. Opo. So, kung hindi pa nila maintindihan yun, Kaya nga, Bahala na po kayo. ang naging topic nyo doon, Kong, ay yung usapin ukol sa rule of law. Oo. Yung pagkapatupad ng mga batas. Ano ha? Ipaki-expound nyo nga po, Kong, yung punto na, ang impeachment process ay nasa konstitusyon yan, nasa batas naman yan. Bakit ba ang dating ba, parang sinasagkaan ba natin ang impeachment process? hindi ba binanggit ko ron, sabi ko, ang Iglesia ni Cristo kahit kailan hindi tutol sa impeachment. Yun, tama Paano po, mo Kong. tututulan ang isang mekanismo na nakasulat mismo Apo. sa saligang batas? Ang impeachment ay yung proseso na nakalatag sa saligang batas kung merong problema Ayan. doon sa opisina ng isang tao na gusto nilang impeach. Aha. Maraming impeachable officers. Tama Ang po, Pangulo, ang pangalawang Pangulo, Aha. ang mga Sa COA. ang mga miyembro ng independent commissions katulad ng COA, Comelec. ng Comelec, Yan, opo. at saka ng Ombudsman. yung ombudsman at saka yung civil service. Civil At Service ganun Commission, din opo. Aha. yung mga miyembro ng Korte Suprema. Yan, opo. Mga Kung halimbawa, justices. merong problema doon. Hindi mo siya kaagad maaalis eh. Hindi mo pwedeng alisin. Halimbawa, dinimanda mo yung impeachable officer. Kriminal halimbawa. Hindi mo rin siya maialis kasi isa lang ang paraan para alisin mo siya. Ito yung impeachment. Ngayon, gusto kong ipaliwanag. Doon pa lamang sa paraan ng paghanap ng di umano Opo. ay mga ebidensya para sa impeach, nagsimula nga sa mali eh. Ayun, oho. Isip-isipin mong susuriin mo yung confidential funds nang hindi mo naman sinuri yung iba. Hindi ba? Opo. Kailangan suriin mo rin para sa ganun makita nila na wala kang kinikilingan. Doon pa lang sa ginawa nila na tinarget lang nila isang opisina, labas doon sa... ang dami, mga 400 nga yung sinabi ko eh. Paano mo ngayon pananatilihin na yung ginawa mong pagsusuri at pag-iimbestiga ay walang pamumulitika? Dito nga magkakaroon ng bahid rito eh. Doon pa lang sa aspeto na yun. Hindi nakatanggap-tanggap yun eh. Aha. Pero hindi daw ba, Kong, yun ang avenue para sagutin ng pangalawang Pangulo, yung mga paratang sa kanya, ang proseso ng impeachment? Kaya nga, didalhin nyo sa komite. O pa tayo nilang dalhin sa komite? Bakit nagkukumahog sila ng dalhin kagad sa Senado? Ayaw na nila kasing madinig doon. Ayun. Kasi doon, masusi mong titingnan. O, may forma ba? Baka po, sa forma, madalhin naman eh. Pero pagdating sa substance, doon magkakaroon ng problema. Form and substance nga pala. Tama, dalawang basihan yan. Paano mo sasabihin? Ito, kailangan discuss natin siguro kahit konti lang. Opo, Kong. Ano yung mga impeachable offenses na nakalatag sa saligang batas? Aha. Ano? Ang alam ko, yung culpable violation of the Constitution. So, Kong. isa lang yun. May treason, may ganyan. Yan, Di ba? opo. O, violation of the, culpable violation of the Constitution. Opo, O, opo. betrayal of public trust. Yan, Ang graft and corruption. Paano mo sasabihin at magkukonclude ka na halimbawa, graft and corruption yung ano nila. Opo, yung o kaya paratang. betrayal of public trust. Opo. Sinusuri pa lang ng COA yung mga papeles, yung mga records ng pagkakagasta ng kanyang opisina, nakialam ka na. Nakapending pa. Ikaw nga ang dapat ma-impeach. Kung impeachable lang yung mga congressmen, baka sila yung dapat ma-impeach eh. Nagkataon lang, hindi impeachable ang mga congressmen. Tama kayo, Opo. Oo. Sa reporter ang tawag. Isip-isipin mo, sinusuri pa lang. Yun nga yung ni-raise ko na issue. Aha. Meron po ba tayong katungkulan na tayo na po ang mangunang magsuri? Wala. Di hindi nila masagot. Opo. Ngayon, kung hindi nila masagot, nag-switch ako sa Commission on Audit. Opo.
Hindi po ba kayo lang ang opisina na pwedeng mag-audit? Opo. Meron pa po ba kayong kasama na sinabi ng Constitution na pwedeng mag-audit? Wala na po. Eh bakit po nag-audit ang good government? Eh kasi po, sinampi na kami, binigay po, oo nga, bakit ninyo binigay? Yun ang tanong. Ba't hindi kayo sumulat sa House of Representatives? Opo. Marunong naman kayo sumulat eh. Totoo po yun, ho. At ikaw ay paliliwanag nila yun. Halimbawa, dear Chairman, dear Mr. Chairman, pasensya na po kayo kung hindi namin kagad maibibigay yung inihiling ninyong mga records na gusto po ninyong suriin. Sapagkat kami po hindi pa tapos. Itong ginagawa po namin ay initial findings lang. Opo. Opo. At kung halimbawa sa initial findings po ay talagang nagkaroon po ng konting problema, ito po ay matatranslate into notice of disallowance. Ngayon, meron na naman pong karapatan yung opisina, sagutin po yung notice of disallowance. 60 days ang hinihigay Meron na po panahon sa sa kanila. 60 days. Opo. 60 Kasi days, po, correct. yung pong ginawa namin na konklusyon sa aming notice ay appealable. So, i-appeal niya po, kasi nga confidential funds ito, i-appeal niya sa commission proper. Oho. Kung sakasakali pong hindi na panagutan doon, pwede pa po siyang umakyat hanggang Korte Suprema. Ayun. So, pinakikita po namin ang proseso na sa panig po namin, contestable po lahat ang gagawin namin. Wala pong conclusion. Bakit po kayo mag-audit? Hindi yun naman trabaho yun. Pagkatapos sa inyo lang, may conclusion na kayo kagad. At hindi na, Anong klaseng patakaran po ito? Ito, palagay ko, i-raise ko lahat ito. Kaya kailangan sagutin nila. Yun na nga po. Well, Wala tayong box populi. mas gusto ko nila makinig ng ating mga paliwanag po ninyo. So, titigil muna ako para magkaroon tayo ng Break box muna. populi. So, sige. Maghihigop lang po kami ng kape. Dali lang ho, i-forward na ho natin mga kababayan. Salamat naman dyan kung tayo'y nakatulong para bigyan ng kaukulang pagpapaliwanag yung mga bagay-bagay na baka sakaling hindi pa masyadong maliwanag sa kanila. Lalong-lalo na doon sa discussion nga dyan nung dalawang bagay na binanggit ko. Ito nga yung hindi pagsunod sa rule of law. Ayan, opo. Ibinigyan natin ng halimbawa yun dyan sapagkat yun ang naging dahilan kung bakit hindi umusad yung dapat sanang gawin ng ating mga nanunungkulan ng unang pagtuunan talaga. Opo. Ay yung napakalalang problema na talagang kinakaharap ng bansa natin. Ang sa akin, ang pangunahin talaga economic dyan eh. Opo. Yung lumulubhang kahirapan na madali naman sanang masolusyonan. Ang problema, ito'y kinapalooban pa ng malalang korupsyon at saka katiwalian. Alam nyo naman, pagka may korupsyon, may katiwalian, Automatic na ho yun. yung pera sanang magagamit doon sa ating mga kababayan, yung mga public services. Opo. Ito yung unang nagsasuffer. Ang unang nagsasuffer kapag masyadong mataas ang bahagdan ng katiwalian, yung marginalized Opo. Sila kasi yung karaniwan Yung masa, no? na nakatatanggap ng public services. Ito yung tungkol sa pangkalusugan. Ito yung public education. Ayan. Yung ating public order, yung public safety. Opo. Diyan po nakatuon yan. Ngayon, kung halimbawa, mababawasan pa yung perang gagamitin mo dyan, mahirap na nga ang buhay, lalo pa siyang ihirap din. Yan. Kaya gusto kong bigyan ng emphasis yun. Dahil nga, imbes na yun ang bigyan nila ng pangunahing pagtugon, isipin mo na lang, inilatag ko nga yung tungkol sa kuryente. Ayan. Opo. Nakuhiyawan ng mga tao ko, ha? 10 Ang panukalang tindi. batas kung paano natin sana maisasagawa kahit unti-unti lang, yung maibaba natin ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Kalain mo namang sa 10 bills na yun din, may kakambal pa yun na 12 resolusyon. Opo. Meron yatang isang nadinig pero parang pahapyaw lang eh. Ito yung kailangan ng bansa natin. Opo. Iisipin mo na lang ang ibubunga ng mababang kuryente dyan. Aba, yung negosyante talagang magaganyak kang pupunta rito. Dahil napakalaki ng bahagi ng kuryente sa production cost. No, Nelson, alam ng abatar mo yan. Totoo po. Ay, paano? Kaya ayaw niyang pumunta.
Tatawa ako pag naririnig yung Avatar eh. Ito dito maghahanap siya ng ibang lugar na kung saan nakikita niya na mababa yung production cost. Opo. Katulad ng Vietnam, ng Thailand, ng makaratig bansa natin. Oho. Hindi lamang yun, yung pangako ng batas na kinakailangang mababa ng serbisyo ng kuryente. Oo. Sana hindi na sana isinulat yun na bilang isang pangunahing layunin. Opo. Isip-isipin mo, sasabihin niya, idulot mo yung kuryente sa abot kayang halaga. Affordable kasi yung termino dyan. Abot kaya, tama O po. imbes na abot kaya, anong nangyari? Abot langit. Naku, abot langit ang O presyo. bakit nilagay pa natin yung pangunahing layunin na yun kung hindi naman pala matutupad? Kaya natin pinipilit yun. Sa makatwid, ang aking ginagawa, sang-ayon sana sa kagustuhan ng batas, ipatupad natin. Ayun. Pagpapatupad, anong nangyari? Tayo na ang pinakamataas Oho. ang singil ng kuryente sa buong Asia. Nagkaroon tayo ng batas ukol sa IPIRA, yung IPIRA law kung 20 taon na nakalipas, mukhang hindi nasunod ang layunin po ng IPIRA. Kaya nga, so yun sana yung dapat na unahin. Anong inuna? Gumawa ng pagkalaki-laking komite. Oho. Sa unang kasaysayan ng ng House of Representatives din, Opo. kinailangan na yung 4 na separate committees, Public Account, Public Order, Drugs and Human Rights, pinag-isa. Sana man lang yung pinalakas, yung in-energize Opo. na isang komite ay talagang gagamitin para durugin ang mga problema ng ating bansa. Oho, yung sobrang... Sino yung dinurog? Ay, Sino yung mukhang- gustong durugin? Naging political po ang ano eh. Yun. Dinurog eh. Yun ang gusto nating Dinurog bigyan mga ng Duterte. diin. Ngayon, nakita mo naman yung mga naunang nagsalita din. Opo. Sinamarize ko lang yung dalawa sapagkat importante na ulitin natin sa kanila. Tingnan po ninyo yung bilang ng mga tao. Hindi lang naman members ng Iglesia ni Cristo ang dumating din. Ay, hindi po ko. Dami. Mga hindi ka-anib. Opo. Marami din. Ako, hindi ako marunong tumaya, pero hindi ko kulangin siguro sa 15% Oho, mga hindi ka-anib. ng kabuuang Tama. bilang. Malaki yun. Opo, oho. Na sama-samang dumalo doon. Opo. Ngayon, kung narinig nila yung paglalagom natin, itong bilang na ito ng mga tao, gusto nilang katawanin yung sama-samang damdamin at mithiin ng taong bayan. Oho. Unahin po ninyo. Unahin po natin ang makagaganda sa ating bansa. Oho. Kung ipakibigay nyo ng emphasis, ano ba ang magiging epekto kung halimbawa, una, napababa natin ang presyo ng power, ng kuryente, ano ang magiging epekto nito sa ating mga pangunahing bilihin? Di ba? Kasi ito ang ano eh. Unang-una, kapag ka nangyari yun, Opo. sapagkat yun isa rin doon sa nakasulat na layunin, nandun sa section 2 lahat yun dyan eh. Okay. Merong subparagraph A, B, C, D, E, F nakalagay. Opo. Isa doon ang nakalagay para sa ganun kanya, maipundar ang mga negosyo at maging mababa ang presyo ng commodities. Ayun, oho. Nakasulat eh. Oho. Mangyayari yun kasi, Nelson, kung marami yung magtatangka na magtayo ng pabrika Magnenegosyo nito, sa atin. ng negosyo. Opo. Kasi, mababa na yung production cost. Yan. Akalain mo ba na ang production cost na magagaling sa kuryente, 60%? Wow, ang tindi nun Kung ko. napababa mo, halimbawa, naging 40% na lang, Nelson, yung diferensya na yun, siyempre, pupunta sa kita ng kumpanya. Oho. So magaganyak sila. May yung pupunta rito. Oho. Ano naman ang epekto sa mga kababayan natin? Yung dagdag na trabaho. Kung merong hanap buhay, opo, available. Iisipin mo yung napakaraming paggawaan na tatayo sa bansa natin. Mangangailangan niya ng maraming magtatrabaho. Oho. Pag maraming trabaho, Nelson, ano naman ang mangyayari? May Dagdag hanap- na kita. May hanap buhay ang tao. May dagdag mamamayan. na kita. Aba, ang buhay niya ay medyo giginhawa. May ganansya At pag maraming negosyo rito, maraming gumagawa ng mga produkto, marami ang produkto, bababa ang presyo din. Ayun. Yun ang magiging picture ng isang kinabukasan na gusto natin sanang makita kagad sa lalong madaling panahon. Tama.
Dalawang pangunahin yan kung ano, kuryente tsaka yung labor labor, ano mo yan, laki din ng ating... Isipin mo yung ma-generate na, Grabe, oh. na manggagawa dyan. Oho. Napakalaki. Lalaki pati, susulong pati ekonomiya mo din. Oho. Pag sumulong ekonomiya mo din, yung buwis, lalaki rin. Oho. Anong epekto pag lumaki yung buwis? Aba yung deficit natin, baka ba wala na yung deficit, hindi ka na mangungutang. Kagaya ng binanggit ko kahapon din. Baka madami ng sumobra, may masave pa tayo. Di ba? Ngayon ho, kasi mga kababayan, may proyekto tayo, kaso ang problema, wala tayong kulang ang ating kita para ponduhan yung mga proyekto na yon, especially yung mga pamimigay ng ayuda. Diba? Ang gagawin ho natin, mangungutang tayo, yung mga inutang natin, ipamimigay lang ho natin. Ha? Sa katauhan ng mahiwagang ayuda na yan. Oho. Out of 6.3 trillion na ating panggastos sa taong ito, Oho. ang projected na income lamang ng ating bansa ay 4.6 trillion. Magkano depresya, Nelson? Mga 1 trilyon na higit. 6.3 minus 4.6. Opo, oho. O magkano ang ano? Anong ilan yan? Kasi dapat ito kahapon mahigit 1 trilyon kong eh. O, doon sa Dagdagan computation. natin yung ano, kasi meron naman tayong kumisan na ipupundar ng mga tax revenues eh. Opo, Non-tax revenues na nanggagaling sa mga GOCCs. Opo. At kung minsan, kumikita rin ng gobyerno natin sapagkat meron siyang mga ibebentang mga assets o kaya yung kanyang mga pinarerentang mga pasilidad. Oho. Pero ang taya lang, halos 200 billion lang. Sa mga tweet, 4.8 billion lang Opo. yung ating nakikitang income. Opo. O 6.3 yung ating ano eh, yung ating kailangan pera, no? Ito ang 6.3 din. Lumalarawan sa pangkalahatang gastusin na ito yung tutugon sa napakaraming pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Oho. Siyempre, kinakailangan mong itatag yung kanyang seguridad. Itatag mo yung kanyang kung paano sila kikita na kailangan makapag-grade ka ng employment. Siyempre po. Oho. Kailangan yung peace and order nandyan. Yung pang-edukasyon ay ilatag mo. Nandyan ang future ng ating mga leaders. Lahat ito eh. Ngayon, kung halimbawa, ang deficit mo, katulad ng pagkakakwenta ko, 1.5 trillion. 1.5. Ito po yung 1.5 trillion. Yun po yung uutangin natin eh. Oho. Wala naman tayong mapagkukunan eh. Sana man lang, hindi sana 6.3 trillion ang inilatag natin. Pero ang sabi nila, ito lang ang talagang makatatakip sa pangangailangan ng bawat isang Pilipino. Oho. O kung yun nga, magsikap tayo, maghanap buhay tayo. Kumbaga sa pamilya Nelson, ayan, si Nelson, ang kinikita niya ay 20,000 pesos. Kunwari, yun ang malinis. Sa isang buwan, opo. Oo. Ang misis niya, kunwari, ang budget ko niya ngayon, Nelson, 35. Sasabihin nila, Sa mahal ng bilihin eh. medyo delikado naman tayo dyan, darling. 20 lang kinikita ko, 35 ang gastos. Baka tayo mahirapan. Alam mo naman, kahit na nung klaseng gawin ko na sa pagbabanat ng buto, hanggang 20 lang talaga ang ating may pupundar eh. Opo. Pwede ba medyo Bawas. magano muna tayo? Mag-stress tayo. Maghigpit tayo ng sinturon. Yan, oo. Di ba? Para sa ganun, hindi na tayo mangutang. Oho. O ito, mangyayari, mangungutang tayo. Sapagkat nailatag nga ang ating national budget sa ganung paraan. Oho. Lumilitaw pala kung Ngayon. 1.71 trillion pesos eh. Yung kabuang kulang eh. Oo. Oo. Tama. Sa bawat, magkano sa bawat taon? Divided by 12. 1.5 trillion divided by 12. Oho. 12 months, ano ha? So, palagay ko 17-something billion pesos. Ngayon, yung 4.8 trillion, ang kita mo parang siguro 13-something billion. Meron kang 4.2 billion per day na uutangin mo. 4.2 billion pesos per day na inuutang natin araw-araw katumbas ng 175 million bawat oras. Para masapatan lang yung pondo hinihingi natin. Opo. Yan ang Para masapatan lang yung pondo na gagamitin sa pamimigay ng ayuda nitong si Tambaluslos. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.